Okay mga Lods, last content of the day natin si Kitty Duterte. Mag-happy birthday tayo sa kanya. Happy birthday to you. Magkasuyo buong gabi. Kayo ni Daddy D. Hindi, kasi nasa ospital. Nasa ospital. Kawawa naman. Oo nga, real talk. Teka lang, nawawala. Ayun. Kawawa naman eh. So, tingnan natin kung bakit daw siya nasa ospital. Tingnan natin, baka makachismis tayo eh. Sayang naman yung pagka-trending nito pag di natin sinakyan. Alam nyo, natutuwa ako kay Bongo, real talk ha. Real talk, natutuwa ako kay Bongo. Nico David, bakit siya natutuwa kay Bongo? Kasi siya lang yung tao na, ano pala, yung threshold pala sa pagiging senador, hindi ganun kataas. 'Di ba? Pag tinanong kita ngayon, ano ba yung mga yung natapos ni Bongo sa pag-aaral niya? Hindi mo alam, syempre. Ano ba yung mga achievement niya bago siya pumasok ng politika para mamerito siya bilang lawmaker? Hindi mo rin alam. Sasabihin mo yung malasakit center, yun lang yung sasabihin mo. Pero kaya siya nandyan, alam naman natin kasi magaling siyang humalik ng puwet ng mga Duterte. Real talk yan. Anyway, napadaan lang tayo sa commercial lang yan, 'di ba? Ay, nawala na 'yon. Eto, maligayang kaarawan, Kitty. Magpagaling ka kaagad. Naway pagkalaobang ka ng mahabang buhay, mabuting kalusugan at kaligayahan. Isa kang matatag na babae sa pusong katulad ng papa mo. Salamat din kay BM Vic Singson. Anak ba ni Chubby? Sa pag-alaga sa lahat ng mga kaibigan na bumisita. Ito na po ang pangalawang birthday ni Kitty na wala si Tatay Digor. Ibalik nyo na si Tatay Digor! Ano naman? Oo nga no, 'di ba? Nung last year wala siya. Di pwede. Ito yung sa akin diyan, ha? Bongo naman, mag-iinarte ka pa? Alam mo, eto kasi yung rules sa Dahega. Anli bisita ang mga kamag-anak ni Tatay Digong. Hindi naman mahihirap yung mga yan eh. 'Di ba? Hindi naman yan yung parang piston 5 na kinulong nyo nung araw, 'di ba? Nung panahon ni Duterte, kinulong nila yung mga pumasada kasi pandemic, 'di ba? Ang point diyan, mga lods ko, meron naman silang pera papunta ng nito. Ibalik. Sa dahig, dito siya mag-birthday. Pwede naman eh. Diyos ko, Lord. Ba't nasa ospital yan? Ano dahilan? Ba't nasa ospital yan? Okay, baka ewan natin. Kasi, maraming dahilan. Baka na-stress. Di ba? Kasi wala si Tatay Digo. Ako rin, may stress ako pagka wala si Tatay. Ito na po yung pangalawang birthday na wala si Tatay. Happy birthday, get well soon. Talagang inano pa no? Talagang inentra pa na happy birthday, shook ka muna, best. Ano ba yung okay, over fatigue sa work. Anong trabaho niyan si Kitty Duterte? 'Di ba? Nagka-college ba si Kitty Duterte? Parang gumraduate ba siya? I don't have an idea Pero parang siguro si Baste yan, 'di ba? Kasi alam mo kasi yung mga anak ni Duterte, maliban kay VP Sara, si VP Sara kasi at least accomplished yan Mga school bukol yung mga yan. Literally, tingnan nyo anong natapos ni Baste. Wala, 'di ba? Hindi naman yung nakapag-college etong si Kitty, ewan ko kung nagtutuloy pa yan. Si Pulong, 'di ba? Ibig sabihin, mga sila, hindi talaga achievers pagdating sa academic. 'Di ba? Si yung matandang Duterte, in fairness naman sa kanya, matalino naman talaga siya. 'Di ba? Matalino yung matandang Duterte, napaka-witty pa, 'di ba? Kaso nga lang talaga sumagad sa bastos. Yun talaga, yan tuloy na napunta sa dahig. Ganda talaga ng birthday girl. More wake and bake to come, Kitty. Happy birthday, Kitten. Wake and bake. Tara sabi ni Bowa Hancock, wake and bake na. Ay, nako. Sabi ni Eric Cruz Parfan, nasobrahan sa good times. Hindi naman siguro. Baka naman lang. Baka lang na stress kasi wala si Tatay Digan. Ibalik niyo na si Tatay.
Yee, happy birthday. Ay, sabi ni Jason Prim, yee, happy birthday. Okay, hindi ko na babasahin yan. Baka sabi ni Dex, natutupad na yung wish ni Cara David. Eto lang ang hindi ko maintindihan. What is so significant about Kitty Duterte? Dito, I mean, she is the daughter of Rodrigo Duterte. But she is not a politician. She's not even an actress. She's not even an influencer like myself. Diba? So, ibig sabihin, gusto nyo lang siya kasi gusto siya ni Tatay Digong. Tama. Anak siya ni Tatay Digong. Alam mo yung masakit dito kasi, nakikita mo na yung trajectory ng buhay niya eh. 'Di ba? Sa Davao kasi, eventually ang mayor noon yung anak, 'di ba? So parang mana-mana yung posisyon dito eh. She is a product of she will be a product of nepotism. Balang isang araw magiging mayor yan, vice mayor yan. 'Di ba? Si Omar Duterte nga, parang ano yata posisyon no, kagawad yata yun eh. Ang point dito, mga lods ko, etong mga tao na to, nandyan sila kasi mga kilala, hindi sa merito ng pagkatao nila, di ba? What is her achievements right now, di ba? May scholastic achievements ba siya? Like, kumpara mo siya sa mga anak nila ni Robert. Di ba? At least yung mga anak ni Marcos, mga yung isa, Comsci, yung si Sandro, may natapos din yan. Itong mga to, wala eh. Ano pa sila eh? Wala pa silang hindi pa sila credit sa society. Di ba? Ano yung huling pumutok na issue kay Kitty? Di ba yung wake and bake? Kaya may mga comment na ganyan dito eh. Di ba? Well, kagagawan naman niya yan. Tsaka kasi nag-post ng mga yun publicly, di ba? Anyway, pakinggan natin to. Hello everyone, kasama po natin si Senator Putang ina, linagyan pa talaga ng background music. Ninong Bongo ngayon, isa sa mga Alam mo, ano naman yata eh, public knowledge naman yata talaga na nagpagawa siya ng ilong, di ba? Kitang-kita mo yung yung bridge eh. Anong sabi nila dyan? Yan daw yung resulta ng build ni Duterte. Well, baka naman kasi may pera siya, di ba? And kung maniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Trillanes, ewan ko na lang, di ba? Pakinggan nyo sa ano ko yan, sa ND Politics ko. Nakaloyal na tao sa papa ko. Mahal na mahal niya kaming lahat and mahal niya si Tatay Digong. O, di ba? Yun lang yung yun lang talaga yung kung bakit siya nasa kung bakit siya binoto ng mga DDS eh. Kasi mahal na mahal niya si Tatay Digong. Ano yung point nitong video na to? Wala naman. Gusto ko lang mag-happy birthdays kay Kitty. Hindi, meron talaga. Number 1 is, sobrang lala ng nepotism dito ito yung point. Huwag kayo mag-alala. May matututunan naman din kayo dito sa mga litanya natin. Sobrang lala ng nepotism dito sa ating bansa. As in, sobrang lala. Etong mga to, ang nangyayari, parang na-inherit nila yung mga positions nila imbes na i-earn nila. 'Di ba? Kasi, look, ang public service dapat dito sa Pilipinas, it is the most financially not rewarding. Dapat yun siya eh. Hindi siya dapat pinagkakakitaan eh. Kasi it's public service. 'Di ba? Malaki yung sahod mo, true, pero yung trabaho mo, it's not, hindi ang pinunta mo dapat doon is hindi yung pera. Ang pinunta mo dapat doon yung pagtulong sa tao. 'Di ba? Kasi kung pera-pera lang, edi mag-vlogger ka na lang, 'di ba? Or maging negosyante ka na lang, pwede. Pero these people, they persist in amassing power because you people, hindi kayo natututo kung sino yung boboto nyo. Kasalanan nyo rin yan eh. Kaya may there are the Bongos, the Robin Padillas, eventually Kitty Duterte na nag-i-exist sila sa mundo ng politika para ikalat yung kanilang yung kanilang brand of politics na totoo lang, it hinges on the last name. And hindi lang nag-i-end sa kanya yun. I mean, the Dutertes are just a part of the symptom of the problem. There's a very big problem of nepotism and political dynasties here in the country. Di ba? Tapos, magtataka kayo ba't ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas? Try to vote people kasi na maayos para everybody happy. Pwede naman kasi yun eh. Gusto niya yung papaulit. Alam niyo yung naalala ko may kasabihan eh. Ewan ko kung totoong si Albert Einstein yung nagsabi nito eh.
insanity is expecting a different result from doing the same action, 'di ba? So, ibig sabihin, you have to change something. Di ba? Change is coming already, pero sila pa rin yung binoboto nyo. Come on. Think about it. Yun lang naman po, gaya mga lod.